Naked lover ka ba o yung tipong medyo retro bike design pero sabay pa din sa uso? Well, kung ganan ang mga tipo mong motor, pwedeng pwede sa'yo ang motor na pag-uusapan natin ngayon. Siyempre, madami talaga sa atin ngayon ang hinahanap yung kalidad at di nalulumang disenyo ng motor. Bukod dyan, kung may budget ka naman, pipiliin mo yung mga motor na expressway legal. Kaya saktong-sakto na talaga ang motor na ito. Meron ding magaan na weight at may power na talagang sasapat sa hinahanap mo na motor. Kaya samahan nyo ako guys na pag-usapan ang motorcycle na ito. Pero bago yan, baka pwede naman na pa-subscribe ng aking YouTube channel. I-click po na din ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod na i-upload ko. Guys, pinasisigla ko nga din po pala kayo na i-like and follow ang aking Facebook page. Nasa description po ang link. So ano pang hinihintay nyo guys? Tara at pag-usapan na natin at samahan nyo ako na pag-usapan ang motorcycle na ito. So simulan na natin. Ang tinutukoy ko nga guys is walang iba kundi si Trident 660cc. Well, kung di ka pa pamilyar sa motor na ito, ito lang naman ang motor na nagmula sa brand na Triumph at kilalang brand na kalidad at may mga unique na disenyo sa kanilang mga motor. Well, nilabas nga itong Triumph para sa ipagtapat sa Honda CB650R ng Honda. Well, kita naman kasi talaga guys na ito din talaga ang pwedeng tumapat sa CB650R ng Honda. Kasi ang Trident 660 is kargada ng 660 cubic centimeter engine displacement inline 3 engine. Di katulad kay CB650R guys na naka inline 4. Pero kahit naka inline 3 lang si Trident 660, di din talaga basta-basta ang tunog nito. Naka-dual overhead cam nga si Trident 660 na ito ay mayroong 12 bulbs. Kung pag-uusapan naman natin ang kanyang power output, meron nga siyang maximum power na 80.5 HP at 10,250 RPM with a maximum torque na 64.0 Nm of torque at 6,250 RPM. Talagang makikitaan na talaga to ng malakas na power output. Well, 660 guys Pero di katulad kay CB650R, the Honda is may kabigatan kasi. Ang Honda CB650R, bumibigat ngayon ng 203 kg. Samantalang si Trident 660 tumitimbang lang ng 189 kg. Alam naman natin na malaki din talaga ang epekto sa rider kapag mabigat ang minamaneho nitong motor. Kaya maaasahan talaga na friendly bike ito. Meron nga itong fuel tank capacity na 14 liters. Sa kanya namang bore and stroke is meron siyang sukat na 74 mm by 51.1 mm bore and stroke at may compression ratio na 11.95 by 1. Naka-LED na nga din ang mga ilaw nito guys at naka-digital na din ang kanyang panel gauge at ang Trident 660 guys is naka-ride by wire na din.
Kung pag-uusapan naman natin ang kanyang braking system, ito nga is naka-disc brake sa harapan at naka-disc brake sa likuran at safe na po sila na naka-ABS. Sukat naman ng kanyang gulong is naka 120 by 70 by 17 sa unahan at naka 180 by 55 by 70 naman sa likuran. Ang kanya namang ground clearance ay may sukat na 150 mm at may wheelbase na 1,401 mm. Highlights nga sa Trident 660 yung napaka-unique na pagkakadesenyo ng kanyang exhaust. Talagang makikitaan mo talaga siya ng pagka-aggressive design, lalo na sa ganda ng design ng kanyang swing arm. Naka-inverted fork na nga din ang kanyang suspension sa harapan at naka-monoshock naman sa kanyang likuran. May taas nga ang kanyang seat height na 805 mm at ito nga is naka-sleeper clutch na din guys. Magandang features para sa engine, nakakatulong na mapanatili ang stable ng motor kahit mag hard downshift ka at makakatulong din na maprotektahan ang gearing nito. May traction control din ito guys, isang napakahalagang safety features lalo na kapag napapadaan sa mga basang kalsada o mga mabuhangin na daan. Ang traction control kasi guys is tumutulong na di ka agad-agad matumba. Ang traction control ang nagko-control ng ikot ng iyong mga gulong. Example, mabilis ang takbo mo tapos bigla kang nagpreno sa harapan. Ngayon, di napantay ang bilis ng mga gulong mo kasi nagpreno ka na nga sa harapan. Siya ang mag-a-adjust na iparehas ang bilis ng ikot ng gulong mo para mapanatili ang safety ng nagmamaneho. Naka-liquid cooled engine na nga din guys ang Trident 660 kaya maaasahang pwede na din talaga sa mga malalayong biyahe. At meron siyang fuel consumption na 25 km per liter. Well, 600cc yan eh. I think okay na din para sa ganang kalaking makina ang 25 km per liter. Asahan na natin yan ang ganyang fuel consumption. Big bike yan eh. Kung pag-uusapan naman natin guys ang kanyang presyo, meron nga itong iba't ibang variant. Sa halagang 506,000 pesos, meron kang mabibiling variant na Crystal White and Sapphire Black. At sa halaga namang 512,000 pesos, mabibili mo naman ang variant na Matte Jet Black, Silver Ice, Diablo Red. Yan ang mga variant ng Trident 660cc ng Triumph. Kung titingnan din naman talaga ang motor na ito, talagang pwede. Sino nga ba naman ang magsasabi ng hindi? Basta may pambili ka, talagang makikitaan mo. Talaga ang motor na to ng pagkasulit. Di nalulumang disenyo, sabayan mo pa sa may kalidad na production, may magandang bodyworks, may aggressive design at syempre may mga sulit at mga safety features. Kaya talagang i-recommend ko ang motor na ito sa mga naghahanap ng naked bike na nasa 600cc category. Tapos yung talagang may budget ka wala ka nang hahanapin. Sulit na talaga ang motor na ito. Ang Triumph Trident 660. Kayo guys, ano ang masasabi nyo sa motor na ito? Paki-comment naman ang inyong reaksyon. Maraming salamat po. Bago matapos ang video na to guys, baka pwede naman napahingi ng isang like mula sa inyo. Maraming salamat po. Sa tingin ko guys is dito ko na lamang po tatapusin ang ating vlog. I hope na nag-enjoy kayo sa aking hinandang video para sa inyo. Pinasisigla ko din kayo guys na i-subscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na i-upload ko. Dito ko na lamang po tatapusin. Maraming salamat po. Ichi boy. Thank you.